Gwapo, katawan panalo, balikat lapad, balakang kitid, legs mahaba. Nakapulang polo siya. Nahanap din kita. Maganda ang taste ko ngayon, ang magiging tatay ng magiging anak ko. Ikaw na talaga yan. Balita ko grabe ang pressure sa'yo ng pamilya mo na magpakasal. Kamusta? May nahanap ka na bang mapapangasawa? Ayoko sa babae. Kailan pa yan? Ngayon ko lang nalaman. Alam ko, bro yan, 3 taon na ang nakalipas. Noong ginahasa ka ng babaeng yon sa abroad. Simula noon, wala na raw, pero hindi ibig sabihin noon ay susuko ka na. At liliko sa maling landas. Huwag kang matakot, magiging malambing si ate sa'yo. Balita ko raw nasa Hong Kong ang babaeng yon. Ano? Bunso, ang tagal mo na yatang naghihintay kay ate. Isasama na kita ngayon din. Ate, alam mo ba kung sino talaga siya? Saan mo naman ako dadalhin? Magiging malumanay si ate at saka kaya ko pang. Doblehin ang dati mong presyo, dadagdagan ko pa ng 1 zero. Sino ba to? Bakit di ako nandidiri sa kanya? Ang bait-bait naman ni ate at ang ganda pa. Luyan, 3 minuto ang nakalipas. Akala ko ba ayaw mo sa babae? Ang tamis ng bibig nito si Bunso, Trip ni ate yung tipong inosente ang mukha pero wild ang personalidad. Pinakamahusay nga siya. Ano ng pangalan mo? Luyan po, pwede mo kong tawagin ayan, ate. Ayan, Ikaw naman, ate. Ano ng pangalan mo? Suzy siya. Grabe, yung energy mo, katumbas na ng 3 araw kong workout. Sa ganda ng lahi niya, siguradong maganda rin ang magiging bata. Aray, Oo, sa lagay mong yan, mukhang ang saya mo kagabi. napakapayat ng bewang mo at ang lambot ng labi mo. Bakit mo ginaan ang sarili mo sa amin? Para makita mo kung gaano kakahalay, yung itsura mo ngayon. May babaeng gagastos para sa'yo. Meron. Ano, ibibigay ng tatay mo ang Tsu Corporation kay Tsu Qingting. Si Tsu Qingting, wala lang yun. Anak lang siya ng asawa mo na dinala sa pamilya Tsu. Nagpalit lang ng pangalan. Pamilya Tsu na agad. Si Raulo ba siya? Ang Tsu Corporation ay mana sa akin ng lolo ko. Walang makakaagaw nito sa akin. Pero malinaw ang nakasaad sa last will ng lolo mo. Magmamana ka lang ng Tsu Corporation kung may anak ka na. Xiaxia, hindi ka naman seryosong magpapakasal. Sa gago mong fiant na si Guminyu, di ba? Xiaxia, masyado ka namang nagpapakamartir. Yang si Guminyu, isa lang yan. Walang kwentang asong lalaking kung kani-kanino lang pumapatol. Malay mo, may dala-dala pa yang sakit. Buntis ako. Si Guminyu ang ama. Hindi ka mahal ni Guminyu. Bakit ka pa nagpapakagaga sa kanya? Ang yabang mo namang kabit. Nakakaloka. First time kong makita nito. CJ, 1 milyon. Hindi naman mahal. Anong ibig mong sabihin? Hihingi ka ng 1 milyon sa akin. Gusto mo ang lalaki ko pero ayaw mong magbayad? Saan sa mundo may ganyang napakagandang deal? Fiance mo siya. Paano mo nagagawang ibenta siya? 1 milyon para sa posisyon bilang misis ng pamilya ko. Sulit yan. Kung ayaw mong bilhin, ibebenta ko sa iba. Bahala ka.
1,000,000. Ibibigay mo na talaga sa akin si Yuji. Bahala ka kung maniwala ka. Deal. Hoy, kuya yan. Nakakita na ako na maaming nagbabayad para paalisin ang kabit ng asawa nila. Ngayon lang ako nakakita na nagbibenta ng asawa. Sino ito? Grabe, napaka-wild nito. Sa akin siya. Ha? Xiaxia, napakahenyo mo talaga. Ngayong gabi. Sarado ang buong lugar para sa akin. Ho, astig. Magandang gabi, Ma'am Chu. Xiaxia, inihanda ko ang lahat ng ito para sa'yo. 4 na lalaki. Mababa ang tsansa na makakuha ng target sa isa lang. Pero sa 4, siguradong may tatama. Ate, sabi mo sa akin, ako ang pinaka-sweet. Bakit may bago na naman? Hoy, bago ka lang yata. Hindi ba marunong pumila ng maayos? Tingnan mo ako. Malakas ako, tingnan mo ako. Kaya kong tumagal ng husto. Tingnan mo ako. Ako, dito malaki. Tingnan mo ako. Marunong akong sumayaw. Wala na talagang industriyang walang kompetisyon sa mundong ito. Pero, ang eksenang to, gustong-gusto ko tong panuorin. Ate, kaya ko lahat ng kaya nila. Pareho lang tayo. Pagdating natin sa kwarto, ipapakita ko sa iyo ng buo. Anong ginagawa mo? Jayang yan. Oh, Jayang yan. Iligtas mo ako. Luyan. Bangon sa wakas. Buisit kang babae ka. Ang sarap ng buhay mo. Hindi pwede to, ako na lang. Teka lang, yung lalaking yun. Hindi siya yung hinanap ko para kay Zixia dati ah. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Ate, hindi mo ba ako pinupuntahan kasi hindi ka satisfied sa service ko? Linawin natin, Luyan. Pera-pera lang to. Ate, pangalawang beses ko pa lang yun noon. Nawala na ang una, tapos naglakas loob ka pang banggitin ang pangalawa? Ate, hindi ka ba curious kung kanino ko ibinigay ang una ko? Anong kinalaman ko dyan? Bitawan mo ako. Ate, kung hindi ka kontento sa serbisyo ko noong huli, wala akong problema na bigyan ka ulit ng isang satisfactory service. Wag na. Ang mga lalaking nagamit ko na, hindi ko na inuulit. Talaga? Naalala ko, noong gabing yun, mukhang. Napakasaya mo naman sakin. Naaalala ko pa, binanggit mo ang pangalan ko. Nang halos 180 beses noong gabing yon. Sira ulo ka ba? Binilang mo talaga yun? Siyempre tatandaan ko, galing sa bibig mo. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Ang lalala ng pagkakagusto ko sa'yo, may gamot ka dyan. Meron. Kumanan ka sa kanto, may butika doon. Inumin lahat ng pills, mawawala sakit mo. Boss yan. Anong nangyari sa labi mo? Hinagat ng pusa. Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Hindi na. Pusang bahay lang. Tingnan mo, tong ginawa mo. May kapal ka pang umuwi dito. Huwag ka nang magalit. Hindi naman lahat ng to kasalanan ni Xiaxia. Mga reporter lang yun na kumukuha ng mga malisyosong litrato. Tama na yan, pa. Malay mo si Bunso. Hindi naman talaga sinasadya. Matapos niyang gawin ang kahihiyang to, pinagtatanggol niyo pa rin siya? Grabe, ang gaganda ng kuha sa mga litratong to, no? Pinapangit pa nga ako eh. Ano ka? Ah, bahala na. Huwag ka nang magalit, huwag na. Isipin mong mabuti ito sa pamilya Gu. Mukha ko. Napahiya ng husto dahil sa inyo. Noong una pa man, ayoko na magpakasal sa pamilya ko. Ikaw itong nagpumilit sa arranged marriage na yan. O, ayan na. Hiwalayan na. Malaking merger ito. Atras ka? Gusto mo ang gu, ikaw na lang. Ikaw. Walang hiya kang bata ka.
Tama na, tama na. Sige na, bata pa si Saksya. Hindi pa nakakaintindi. Pag tumanda pa siya ng konti, may intindihan din niya. O sige, maupo na kayo. Saksya, dito ka. Anong klaseng line-up ngayong gabi? May bago daw na sumali. Siya pa mismo ang humamon kay Guminyo. Ito ang bago. Saksya, pangatlong araw mo na to. Na number 1 sa trending sa Gangcheng. Gusto mo bang pababain ko na? Hindi na kailangan. Mamayang gabi, tataas din yan. Plano mo na bang ipahiya ang gago? Oras na para tapusin ko na ang lahat sa pamilya Gu. Yung Master Gu, naayos na po namin ang lahat. Walang talo si Gu, siguradong panalo. Pumupusta ako kay Young Master Gu. Ang gwapo talaga. Saksya, yung lalaking yun. Bakit parang pamilya sa akin? Siya nga. Ngayong gabi, siya ang hahamon kay Young Master Gu. 20 milyon ang taya ko. Taya ko siya ang mananalo. Ma'am Chu, hindi ba fiance yan ni Young Master Gu? Bakit ibang lalaki ang tinayaan mo? Hindi mo ba nabasa ang balita? Na-scope si Ma'am Chu na may date sa model. Malamang nagkakalamat. Ang relasyon nila ni yung Master Gu ngayon. Ang babaeng may sirang reputasyon, maliban kay Young Master Gu. Sino pa ba ang magnanais sa kanya? Saksya, sinisiraan ka nila. Hindi ka ba nagagalit? Sinong nagbuhos sa akin? Ako. May problema ka? Wala. Kaya mo yan, Young Master Gu. Pakiramdam ko, pinaglalaruan lang niya si Guminyo. Hindi ba parang pusang naglalaro ng daga? Bata, binabalaan kita. Tumigil ka sa paggawa ng milagro. Kung hindi, sisiguraduhin kung hindi mo ito, matatakasan ng buhay. Ganoon ba? Di tingnan natin kung kaya mo. Oh, panalo tayo. Ang walang kwentang si Guminyo. Dati laro lang, ngayon may katapat na. Tara, puntahan natin siya at pagtawanan. Punyeta, ang lakas ng loob mong talunin ako. Ng Hong Kong ng buhay, Ang pamilyang Gu ng Hong Kong, isa lang yang maliit at walang pangalang angkan. Di na top 10 sayay, nagbabanta ka pa. Nakakatawa. Ha? bata, subukan mo pa ulit magmayabang sa harap ko. Ang ganda ng mood ko ngayon, itong chips, sa'yo na yan. Suzitia, anong ibig mong sabihin diyan? Ang lakas ng loob mong pumusta sa ibang lalaki sa harap ko mismo? Gusto ko nang putulin ang engagement natin. Suzitia, humanap ka na lang ng ibang lalaki. Hindi pa kita nasisingil. Tapos ikaw pa ang may ganang makipaghiwalay sa akin? Ano, bingi ka ba? Huwag na tayong magpakasal. Nang araw na yon, pumunta si Maamsu sa baba ng gusali ng Su Corporation. Nakaluhod siyang nagsabi sa akin na buntis daw siya kay Guminyu. Hindi mo ba sinabi sa kanya? Mukhang noong araw na yon. Hindi ka rin naman nakapasok sa Gu Group, di ba? Talagang wala kang kwenta. Chia, puro hindi pagkakaintindihan lang to. Wala lang sa akin ang babaeng yon, laro lang. Kung ayaw mo, ipalaglag na lang natin yung bata. Chia, pwede bang makinig ka muna sa paliwanag ko?
Huwag kang mag-alala, may parte ka rin. Nakuha mo ba sa video yung 2 sampal na yon? Tiyakin mong maipadala sa mga dyaryo. Ako, Siksuziksya. Gustong mapunta sa headlines. Chuzicha, nababaliw ka na ba? Ha? Sa susunod, kapag makita mo si Xiaxia, luminis ka agad ng landas. Ex-fan ko. At sino ka naman diyan? Ako, ang future husband niya. Chuzicha, kanina ka pa pala. May tinatagong lalaki. Ano? Ang lakas ng loob mong iputan ako sa ulo. Magaling kang sumuntok. Noong bata ako, madalas akong manapak ng aso. Akala ko ba isa kang modelo? Ba't ka nagsusugal ngayon? Tapos ka ba sa pera? Ate, nagustuhan mo ba ang naging performance ko ngayong gabi? Hindi naman sama. May premyo ba akong makukuha sa'yo, ate? Hindi ba't binigyan na kita ng 20 milyon na chips? Pwede bang ibang reward na lang? Tinatanggihan mo ang 20 milyon? Eh ano bang gusto mo? Gusto ko paglaruan mo ako, ate. Alam mo namang sinabi ko na, hindi ako umuulit sa lalaki. Bakit hindi mo subukan, ate? Para malaman mong mas masaya ang round 2. Ang pagiging clingy, hindi magandang ugali yan. Ikaw lang naman, ate, ang gusto kong dikitan. Huwag kang bolero. Hindi effective sa akin yan. Seryoso ako, ate. Gusto kong maging lalaki mo. Bye-bye. Ate, magkikita ulit tayo. Soon. Anong nangyari? Boss JR2, yung bagong endorser natin na si Shijin. Na-aksidente siya sa daan papunta rito. Nasa ospital na siya. Anong gagawin natin? Tawagan mo agad ang agency. Tanungin mo kung may iba silang talent na katulad ni Shijin. Kailangan natin ng kapalit, ayun din. Sige, tatawagan ko na. Hello, may iba pa ba kayong talent? Nakapareho ng style ni Shijin. Okay. Boss JR2, sabi ng agency, may bago raw silang talent ngayong araw na to. Halos kapareho raw ng imahe ni Shijin. Paparahanin na raw nila kaagad. CJ. Mag-prep na tayo sa shoot. Ang tagal. Nasaan na yung taong yan? Parating na raw, malapit na. Ang gwapo. Akalain mo, sabi kamukha daw si Shijin. Mas gwapo pa siya kay Shijin ng 10 beses. Siya na naman. Hello, ako si Luyan, ang bago ninyong endorser. Maging maganda sana ang samahan natin. Ate, nagkita na naman tayo. Tawagan mo ang agency, palitan siya ng iba. Boss JR2, yung itsura ng artistang to. Bagay na bagay sa brand natin, at saka ang gwapo niya. Sabi ko, palitan mo. Sage po. May masamang balita ako sa'yo, ate. Ngayon, bukod sa kin, lahat ng artista sa agency, naka-day off. Luyan, sadyang gusto mo tong laruin, ha? Ikaw kasi ate, ikaw ang unang naglaro sa akin. Luyan, akala mo yata, mahinang kumain siksisiksya, ha? Ate, walang mas nakakaalam kung gaano kakaswerte sa buhay kundi ako. Boss JR2, itutuloy pa ba natin ang shoot? Sige, ituloy na. Ayokong magpatalo kay Supingking. Pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo, ate. Yung babaeng artista, hindi rin makakarating ngayon. Anong gagawin natin yan? Para sa akin, ikaw na lang, Boss Itsu, bagay na bagay ka. Boss JR2, ikaw naman ang nagdisenyo ng koleksyong to. Kaya wala nang mas babagay pa sa'yo. Talagang wala na akong magagawa sa'yo. Di sa susunod na season na lang ilabas tong bagong koleksyon. Ate, nung papunta ako, nakita ko yung isang team ng Xu Corporation. Nagsushoot din kapag pinaliban mo to. Sa tingin mo mauunahan kaya tayo? Sige, gagawin ko. Boss JR2, pwedeng pakisaya naman ang itsura mo. Kapag hindi maganda ang kuha, ulitin natin yan. Ayos, ganyang pose yan. Ang galing mo talaga, ate. Sige, gawin mo ng maayos yan. Kung hindi, mapapahamak ka ng bongga maya-maya. Paano akong mamatay?
Gusto mo ba akong patayin sa kama, ate? Nasiyahan ka na ba sa pananampal sa akin, ate? Hindi pa sapat. Sige, sa gabi na lang. Papaligayahin pa kita lalo, ate. Tumigil ka nga. Nananaginip ka. Lumapit ka pa. Galit ka na? Mas mabuting magtanong-tanong ka muna. Alamin mo ang reputasyon ko, Suzixia, sa buong Hong Kong. Kung maglalakas loob ka pang guluhin ako. Wala akong problema na ipakita sa'yo ang talagang matinding ganti. Ate, sorry na, patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nakipaghiwalay ka kayong Master Gu para sa lalaking mukhang pera. Wala akong sinasabi sa'yo, ha? Pero 24 anyos ka na. Hindi ka na bata. Kung patuloy kang maglalaro ng ganyan, mag-ingat ka at baka ikaw mismo ang mapahamak sa bandang huli. Naku, baka mapasama ka pa sa kalalabasan yan. Su King. Wala na rito, 6-1 siyan. Hindi mo na kailangang magpanggap na mabait na ate sa harap ko. Nakakatawa ka ba? Gustong-gusto ko lang talaga makita kung gaano ka kawawa pag napapahamak ka. Pero wag mong kalimutan, tagalabas ka lang na pinalitan ang apelyido. Kahit anong pagsisikap mo, hindi ka magiging tunay na Xu. At nung namatay si Lolo, may iniwan siyang last will at testament. Wala ka na sa listahan ng mga tagapagmana. Ikaw, na-exclude na sa pagiging tagapagmana. Ikaw, Simula ngayon, wag kong maririnig sa harap ko na may sinabi kang hindi magugustuhan ni ate. Kung hindi, ipapapatay kita. Mawawala ka sa mundong to. isa kang walang kwentang lalaki. Ano ba nang akala mo sa akin? Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa akin. Subukan mo ako at tingnan natin kung hindi ko gagawin yon. Suzixia, wag mong kalimutan. Makukuha mo lang ang mana kapag nanganak ka na. Suzixia, maswerte ka lang at mas maganda ang angkan mo. Bakit ikaw ang laging pinoprotektahan ng lahat? Balang araw, sisiraan kita at ipapahiya sa lahat. Grabe ka naman mag-alala para sa akin. Tao ako ni ate, syempre poprotektahan ko siya. Gusto mo ba akong maging boy toy? Mali ka, ate. Ang gusto ko, maging asawa mo at magkaanak tayo. Narinig niyo iyon? Kaya pala ako nilapitan ni ate, gusto niya ng sperm donor. Sayang naman at palpak ka. Susubukan ko pa ulit. Sisiguraduhin kong mabubuntis si ate. Ayokong mag-aksaya ng panahon sa palpak na produkto. Ate, posible kayang hindi mo araw ng ovulasyon noon. Kaya hindi ka nabuntis. Mukhang totoo nga, hindi ko araw yun noon. Ate, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. 2 milyon. Sa loob ng isang buwan kapag hindi ka pa nabuntis. Lumayas ka na. Ate, gagalingan ko, pangako. Xiaxia, nandito ka na pala. Tita Fang Fei. Xiaxia, nabalitaan namin na ilang araw na ang nakalipas. Nagkaroon kayo na hindi pagkakaintindihan ni Mingyu. At binanggit mo pa sa marami na makikipaghiwalay ka sa kanya. Tama yan at sinampal ko pa siya ng 2 beses. Xiaxia, lalaki si Mingyu. Kahit nagkamali siya, dapat tinakpan mo ang kahihiyan niya. Nakakahiya yung naging usap-usapan kayo ng buong syudad. Kaya, nandito kayo para pagalitan ako. Paano ka ba makipag-usap sa tita Fang Fei mo? Suzixia, humingi ka agad ng tawad. Malinaw na ikaw, tong naglalalaki sa labas. At nahuli ka pa ng reporter, kaya nagtrending kayo online. At ikaw, ang lakas pa ng loob mo makipaghiwalay sa akin? Naglalaki ako. Eh ikaw, hindi ba't nag-alaga ka rin ng bata? Sabi ko na sa'yo, kung ayaw mo, ipalaglag na lang niya yung bata. Hindi ba pwedeng yun na lang? Sino ka para isiping matatanggap ko? Ako, si Suzixia, ang isang gamit ng lalaki. Suzixia, sinong sinasabihan mong gamit na? Su Wanshan, simula ngayon. Kasal sa pamilya Gu, wala na. Kung gusto mo talagang maging manugang si Gu Mingyu, ipakasal mo na lang sa kanya si Xu Qingqing. Wala akong problema. Ikaw, tumigil ka diyan. Lao Tzu, tungkol dito, kailangan nyo kaming bigyan. Ang paliwanag, ang pamilya ko. Naman, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Tingnan nyo, ano sa palagay nyo si Qingqing? Mabait siya at may mabuting kalooban. Masigi siya kay Zixia ng ilang bises. Ayoko sa kanya. Masungis si Suzixia, pero maganda naman. Wala pa si Xu Qingqing sa kalingkingan ni Suzixia. At saka, bukod pa dun. Si Suzixia ang nag-iisang tunay na tagapagmana ng pamilya Tzu. Suzixia, habang nandyan ka, lagi na lang akong nasa ilalim mo. Lao Tzu, itong bagay na to. Huwag kang mag-alala, ang pagsasamang ito ng dalawang pamilya ay hindi desisyon ng isang rebelding anak lang.
Lao Tzu, sigurado ka bang ipapakasal mo si Xiaxia? Sa pamilya Gu. Hindi pwedeng suwayin ang kasunduang ginawa ng mga nakatatanda. Maliwanag ang nakasulat sa last will ng matanda. Kapag nanganak na si Xiaxia, makukuha niya ang buong kayamanan ng pamilya Tzu. Ibig bang sabihin yan? Mapupunta lang sa pamilya Gu ang lahat ng ari-arian ng Tzu. Huwag kang makamali. Ibig kong sabihin, kalahati ng buhay mo nang nagpagal. Tapos sa dulo, wala kang makukuha kahit ano? Sabi ko na, pag nagdodrawing ako ng design, huwag mo akong istorbohin. Lumabas ka. Boss Yerksu, tara, kape muna. Anong ginagawa mo dito? Nakalimutan ata ni Boss Eitsu. Ako na ang talent nyo ngayon. Siyempre, nandito ako para magtrabaho. Pinirmahan lang kita. Kasi okay naman yung huli mong commercial shoot. Salamat sa tiwala, Boss Yerksu. Luyan, hindi mo pa babalak sabihin sa akin. Ang totoo mong pagkatao. Anong ibig mong sabihin, ate? Model sa bar, bilyarista, sikat na artista, at alter ego ni Yang Master Lu. Mas marami ka pang disgis kaysa sa dami ng damit ko. Kahit anong tipo ang gusto ni ate, kaya kong ibigay. Sasabihin mo ba o hindi? Kung ayaw mo, lumayas ka. Ayaw mo na ba sa bata? Kung gusto ko ng bata, suzik siya. Sa tingin mo ba mahihirapan akong maghanap ng lalaki? Gwapo, hot ang katawan, matalino, ate. Sigurado ka bang kaya mo akong bitawan? Huwag mo akong inu-underestimate. Nagpahula ako sa Feng Shui Master, sabi niya ngayong buwan. Magiging ama na ako. Boss Gigiklu, huwag mong ibahin ang usapan. Gusto mong malaman? Anong nangyayari sa'yo? Masakit ang puson buwan ng dalaw ko. Halika sa Huwag na, masasanay din ako. buwan ng dalaw. Ah, okay, Nage gets ko na. Sandali lang. Xiaxia, ang tagal mong hindi nagkaparamdam. Anong pinagkakaabalahan mo? Yung bagong collection para sa susunod na quarter. Tapos ka na ba? Tapos na. Magparty tayo mamayang gabi. Eto, tingnan mo to, bagong dating. Anong say mo? Ang sasara sa mata, di ba? Ate, anong pinapanood mo diyan? Ang pogi-pogi naman. Anong ginagawa niya dito, Xiaxia? Ngayon, kahit oras ng trabaho may dala ka ng lalaking modelo. Ganyan na ba kalaki ang pangangailangan mo? Siya ang endorser ng Tzu Corporation na clothing brand. Tumigil ka dyan. Mukha namang may ibubuga talaga. Umaga sa opisina, gabi naman sa overtime. Xiaxia, ang sarap naman ng buhay mo ngayon. Kung gusto ni ate ang mga ganyang tanawin. Pagsapit ng gabi sa bahay, ako ang magsasayaw para sa'yo. Sige, sige. Xiaxia. Pwedeng sa inyo ako matulog ngayong gabi? Ako ang magbabayad. Tama na nga iyang kalokohan. Saan ka ba galing kanina? Pinaghanda ko si ate ng salabat. Inom na kayo, ate. Salabat, ang sweet-sweet naman itong batang to. Nakakamatay sa inggit kaming mga single. Aalis na ko. Ang sweet mo naman. Ang dami-dami mo na sigurong naging karelasyon. Si ate lang ang naging nag-iisang babae sa buhay ko. Hindi ba't hindi ka na berhen? 3 taon na ang nakalipas. May isang babaeng pumilit sa akin. Magiging napakaamo ni ate, pangako. Ate, okay ka lang ba? Ayos lang. Masyado lang yata akong mabilis uminom. Ate, may nagawa na ba kayong lalaki ng sapilitan? Halimbawa sa country. Niloloko mo ba ako? Ako, siya. Imposibleng ganito akong klaseng tao. Ako ang tagapagmana ng Tzu Corporation. Sa gusto kong lalaki, isang senyas ko lang, darating silang lahat. Kailangan ko bang mamili? Nagtatanong lang naman ako. Wala na yan. Lumabas ka muna, may tinatapos pa akong design. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho. CJ, hihintayin kitang mag-out mamaya.
Mag-imbestiga ka nga ng isang tao para sa akin. Si Luyan. Si Luyan, 26 anyos. Siya lang ang nag-isang tagapagmana ng Lu Group. Nag-ahal siya sa Amerika noong 16 na. Ngayon lang bumalik. Siya, malaking tao ang nakabangga mo. Yung lalaking nakilala ko sa Amerika. Si Luyan yun? Siya. Ang taga-pamilya Lu, may lakas ka ng loob na galitin. Ayokong makipaglaro sa apoy. Ayaw mo na bang bawiin ang Tsu Corporation? Okay lang magkaanak, pero ang magpakasal, hindi. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa nangyari? Naggatingin ka na ba sa psychologist? Nagpatingin na. Walang bisa. Sa mismong araw ng libing ni Mama, isinama ni Papa sina Wulan at Sukingking. At dinala sila sa pamamahay namin. Simula sa araw na yon, nagdesisyon na ako. Hindi ako mag-aasawa kailanman. Mukhang nalaman na niya ang pagkatao ko. Nakikinig ka ba talaga sa pinagsasabi ko? Lola, gusto niyo lang ng manugang. Mabuti at alam mo, bukas, makipag-blindet ka sa dalaga ng pamilyang Song. Kung magustuhan nyo, pakasal na agad. Lola, kukunin ko na po agad ang magiging manugang niyo. May nililigawan na ba yun? Maligayang pagdating sa aming abaang tahanan, Boss Lu. Tunay pong, nagbibigay liwanag ito sa aming munting pamamahay. Siya pala ang tagapagmana ng pamilyang Lu, si Luyan. Bakit napakasuwerte ni Tsusitsia? Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa pamilyang Lu? Pasok po kayo. Inom tayo ng tsaa, Boss Lu. Ano pong atin ngayong araw na ito? Pag-uusapan ng kooperasyon. Sage. Balita ko, gustong makipag-kooperasyon ng Tsu Corporation sa pamilya Lu. Depende na lang kung gaano kaseryoso si Tito Tsu. Seryoso ako. Boss JR, tungkol sa nangyari noong nakaraan, ako ang may pagkakamali. Sana, ag mo na sanang ipagpatuloy ang galit mo sa akin. Oy, King, kakilala mo si Boss Lu? Hindi ko siya kilala. Bakit ba siya sumusulpot palagit sinusundan ako hanggang dito? Ate, bakit mo ako tinatakbuhan? May itinatago ka bang kasalanan sa akin? Anong kasalanan? Wala akong ginagawang masama. Naalala ko lang. Hindi ko pa nalalabhan yung mga damit ko sa taas. Aakyat muna ako para maglaba. Tito Tsu, wala ba kayong washing machine dito? Zizia, tumigil ka nga. Si Boss JR ay nandito para sa seryosong negosyo. Luyan, matatapos ka ba? Inimbestigahan mo ang pagkatao ko, kaya malamang alam mo na rin. Ang nangyari sa hotel sa S Country 3 taon na ang nakakaraan. Anong hotel sa Fee Country? Wala akong alam. Kung nakalimutan mo na, ate, hayaan mong tulungan kitang maalala. Noong gabing yon, parang ganito. Ang ginawa mo sa akin, di ba? Gusto mo na bang mamatay? Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Ano ba talagang gusto mo? Kinuha mo ang una kong pagkakataon sa ibang bansa, ate. At pagbalik natin dito, kinuha mo na naman ang pangalawa. Wala ka ba talagang balak panagutan to? Luyan, sa hotel sa Fee Country. Una ko rin yon. Kaya quits na tayo. Hindi tayo quits. So, anong gusto mong mangyari? Simula no ng gabing yon, nagkaroon ako ng misogyny. Ate, ikaw lang ang tanging gamot sa sakit ko. Kaya, kailangan mong panagutan ako. Magpakasal ka sa akin. Kaya naman pala hindi niya ako tinantanan dahil may misogyny siya. Alam mo, nagagamot din naman ang ganyang klaseng sakit. May kilala akong ilang magagaling na psychiatrist. Bibigyan na lang kita ng calling card nila mamaya. Ate, ikaw lang ang makakapagpagaling sa akin. Luyan, Boss JR Lu, mas mabuting pag-usapan na lang natin ang tungkol sa negosyo. Tama po, ate. Pag-usapan natin yan ng maayos.
Ate, huwag mong subukang tumakas sa akin. Ba't ang aga mong tumawag, Tsiatsia? Bakit mo naisip ang biglang umalis ng bansa? Nandito sa bahay si Luyan. Ano, ganyan ba yan ka-Wild? Titingnan ko nga. Aba, teka, kampihan mo ba ko o yung lalaking yon? Siya. Sa totoo lang, ang swerte mo kay Luyan. Guwapo, hot ang katawan, at nakakalunod ang appeal. Huwag mo nang itanggi. Siya ang nag-isang tagapagmana ng Lu Group. Para saan pa ang Zoo Corporation? Pwede mo nang wasakin yung Zoo Corporation. Isang pitik ng daliri mo lang yon. Akala mo ba talagang mahal niya ako? Oh, hindi ba? May misogyny siya. Ako lang ang hindi niya nilalalayan. Napipilitan lang siyang pakasalan ka. Ay, hindi pwede yan. Kahit na ang Lu Group na ang pinakamayaman. Pero hindi dahil sa pera. Gagawin kitang taga-alaga ng may sakit. Halika na. Ate, saan ka pupunta? May client ako sa abroad. Pupunta ako para sa meeting. Saang bansa? Sasamahan kita. Huwag na, trabaho to. Baka magmukha akong hindi profesional kapag kasama ka. Ganun ba? Anong klaseng trabaho? Sigurado kang hindi ka lang tumatakas. Siyempre, hindi. Eh bakit ka tumakbo kanina? Ate, takot ka sa akin, no? Nagluloko ka ba? Akong siksya. Wala akong kinatatakutan kahit kanino. Hindi mo ba aminin? Ano? Ikaw si Tsiaxia. Yung lalaking nanggahasa sa akin sa M-Country 3 taon na ang nakaraan. Sabi ko na sa iyo, hindi ako yun. Ate, natatandaan ko, may nunal ka sa dibdib mo. Lumayo ka sa akin. Ano bang ginagawa mo? Jayang yan, tulungan mo ko. Ibaba mo ako. Tsiaxia, huwag kang mag-alala. Bantayan mo sila. Nasawa ka ba? Nasawa ka na, lumayas ka na. Kasalanan mong hindi mo sinasagot ang tawag ko. Nakakatawa bang magsinungaling, Luyan? Tapos na ang deal natin. Sigilan mo na ako. Pasensya na. Nakadikit ako sa iyo ng tuluyan. Baliw ka talaga. Andar na. Luyan, saan mo ba ako dadalhin? Luyan, parahin mo ang sasakyan. Kapit lang, malapit na tayo. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo rin mamaya. Yang nga lang hiyang yun, sabi niya iuwi niya ang manugang ko. Paano mo naman napaniwalaan agad? Yang batang yan, puro kasinungalingan sa akin. Kapag nalaman kong niloko niya ako, babaliin ko talaga ang mga paa niya. Aba, magiging lola na talaga ako. Itong salbaheng to, sa wakas may nagawa ring tama. Aba, Neng. Ayos ka lang ba? Hahaha. Halika, maupo tayo. Dali. Aba, dahan-dahan. Dito ka, halika na. Pagod na pagod ka ba? Salamat po. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Neng, okay na ba ang pakiramdam mo? Kakarmahin talaga, yang batang yan. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Lola Lu, medyo okay na po ang pakiramdam ko. Pinagtatanggol mo pa talaga siya. Sigurado ka, kung ayaw mo siyang pausahan, kami ang gagawa para sa'yo. Walang hiya kang bata ka. Lumuhod ka sa harap ko. Lola, hindi ba't gusto niya ng manugang? Iniuwi ko na po. Bakit parang kasalanan ko pa? Sa laki ng nangyaring ito at hindi mo man lang sinabi sa pamilya. Kapag kumalat ang balitang ito, sisirain lang nito ang ating reputasyon. Nagkarera lang naman, ginyo naman. Sige na, kasalanan ko na. Tsiaxia, may masakit pa ba sa'yo? Salamat po, tita. Okay na po ako. Tsiaxia, unang pagkikita pa lang natin to. Wala naman akong naihandang kung ano, ito na lang. Konting regalo lang to galing sakin, para sa'yo. Tanggapin mo. Tita, hindi man po ako eksperto sa jade. Pero kitang-kita ko na napakahalaga nito. Masyado pong mahal ang regalong to, hindi ko po pwedeng tanggapin. Tsiaxia, balang araw, sa'yo rin naman mapupunta ang buong Lu family. Sige na, kunin mo na. Ang buong Lu family, Tsiaxia, mamaya, punta tayo sa kwarto ni Lola. May maganda ring ibibigay sa'yo si Lola. Ma, kainan na. Pwede namang magutom ang iba, pero hindi ang pinakamamahal kong manugang. Tama, Tsiaxia. Kainan na. Manugang, anong gusto mong kainin?
Ipapahanda ko sa kusina. Manugang. Madam Lu. Pakiramdam ko baka may pagkakamali lang po kayo. Bakit Madam Lupa ang tawag mo? Lola, hindi po tutulad ng iniisip nyo. Naiintindihan ni Lola yan. Huwag kang mag-alala. Bukas, ihanda na ni Lola ang dory. At pupunta tayo sa pamilya Tsu para manligaw. Hindi po ganoon yon. Oh, siya, bukas. Magpapatingin ako sa Feng Shui Master para sa magandang petsa. At para sa bahay ninyong mag-asawa, saan mo ba gusto? Kahit saan, ikaw ang pumili. Tama. Ha ha ha. Ibang-iba. Talaga ang Lu at Su family. 10% ng stocks ng Lu Group. Mahigit 10 bilyon din ang halaga nito. Ibinibigay na lang basta ni Yang Master Lu sa akin. Kung gusto mo, pati yung sa akin, pwede ko ring ibigay. Hindi ba natatakot si Yang Master Lu na baka tumakbo ako dala ang mga to? Naglakas loob akong magbigay, kaya handa akong matalo. Ibigay mo na lang yan. Sa magiging asawa mo balang araw. Ikaw ang magiging asawa ko. Hindi naman siguro totoong na-inlove ka sa akin, di ba, Yang Master Lu? Di ba halata? Hindi nakakatawa yung biro mo. Siya, hindi ako nagbibiro. Totoo to, na-inlove ako sa'yo. Gusto kitang makasama. Gusto kitang pakasalan. Akala ko ba dahil lang yan sa misogyny mo? Alam ko ang pinagkaiba ng misogyny sa tunay na pag-ibig. Siya, bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. Kung ayaw mo, bigyan mo ko ng probationary period. Pag pasado, gawin mo kong regular. Pag hindi, Pwede bang i-return pag hindi pasado? pag hindi pasado, magbabago ako. Magbabago hanggang pumasa. Yang Master Lu, nagmamakaawa ka na bang pakasalan? Siya, pakasalan mo na kasi ako. Ipinapangako ko, magiging tapat ako pagkatapos nating ikasal. Parang asong tapat. Magiging pinakatapat na aso ni Xiaxia. Tsu Zixia. Kung si Tsu Wanshan, ayaw kanyang galawin ng mabilisan. Di hahayaan kung ibang lalaki ang gumalaw sa'yo. Xiaxia, ba't di ka na sumasama sa amin ngayon? Nagbagong buhay ka na ba? Wala lang akong gana. Yung asawa mo ba diyan, hindi ka maalagaan? Anong sinasabi mo? Hindi siya asawa ko. Tignan mo nga itsura mo ngayon. Halatang halata kang babae na in love. Ay, ganda naman. Shot tayo, miss. Lumayas kayo. Alam nyo ba kung sino siya? Wala akong pakialam. Papainumin ko to. Anong pakialam mo? Halika, miss. Anong nangyayari diyan? Ma'am Chu. Yan, para kay kuya kaibigan. May nangyari rito. Halika. Sige, sasamahan kitang uminom. Nagpapakamatay ka na ba? Iina mo, sinaktan mo si kuya? Siguradong patay ka na. Lakasan pa ng loob na galawin ako, ha? I-text mo sa akin ang address, pupunta ako agad. Yan, wag ka nang pumunta. Tapos na ang lahat. Sabihin niyo sa akin kung sino ang nag-utos sa inyo. Lola, maawa ko kayo. Lola, ako. Nagkataon lang na napukaw ang loob namin sa ganda nyo. Sumpa man. Ayaw niyong umamin? Kung gayon, kayong dalawa. Itatapon ko sa dagat para maging pagkain ng isda. Iyon po. Iyon pong lalaking nagngangalang Tsu. Si Tsu daw po. Si Tsu. Ang apelido ay Tsu. Tsu Qingting. Ama. Sige, kung gusto niyang mamatay, pagbibigyan ko siya. Lumabas kayo. Sige. Siya, nandito na ang sundo mo. Wala pa naman siyang titulo. Kayong dalawa muna ang mag-usap. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Ano na ginagawa mo rito? Para sunduin ang aking fans. Hindi pa kita sinasagot ng... Kaya ang fans pa lang ang tawag eh. May nanggulo daw ba sa'yo ngayong araw? Ang bilis talaga ng balita sa'yo, Yang Master Lu. Maliit na bagay lang iyon.
Tapos na. Ang galing talaga ng asawa ko. Nag-training ako, mga ordinaryong tambay lang yan, wala yang panamasakin. Hindi nila ako kayang lapitan. Siaksya, sa susunod na may mangyari. Siguraduhin mong tatawagan mo kaagad ako. Ano to, nagpapakabayani ka para mapansin ng dilag? Kahit ano pang klaseng buhay ang meron ka dati. Simula ngayon, nandito na ako. Lahat ng problema mo. Kayang-kaya mo man o hindi, ako na ang sasalo niyan para sa'yo. Siguro iba nga talaga siya. Kekswan siyan. Lola, di ba malapit na po ang ika-80 karawan nyo? Ay, sa totoo lang, gusto ko lang ng tahimik na selebrasyon ngayong taon. Ayoko nang maghanda ng enggrande. Hindi, dapat masaya. Kailangang bongga at masayang masaya. Natanggap na niyang Master Gu ang litrato, di ba? Tsuking King, alam ko kung anong pinaplano mo. Masyadong matiisin siyang Master Gu. Nakita niya ang fiance niya, na humahalik sa ibang lalaki, pero ni hindi pa rin kumikibo. Huwag mo kong sinusubukan. Wala na ba talagang balak siyang Master Gu? Hahayaan na lang ba niyang lumayas ang fiance niya kasama ang ibang lalaki? May plano ka ba? Simple lang. Kapag natuluyan na yan, hindi na makakatanggi pa yang si Tsusitsia. Kahit gustuhin pa niyang ipawalang bisa ang kasal, huli na ang lahat. Yung babae. Parang siya yung panganay na anak ng pamilya Tsu. Anong ginagawa niya rito kasama ang mga Tagalugru? Maligayang pagdating sa aking piging. Salamat sa pagdalo ngayong kaawan ko. Hindi lang ito selebrasyon ng buhay ko, kundi engagement din. Ang apo kong si Luyan. Katabi ko rito ay ang aking magiging manugang na babae. Bakit si Tsuzitsia ang mapapangasawa ng isang Lu? Alam kong may ibang target ka. Tagapagmana ng Lu. Kaya ka pala ganyan makipaghiwalay sa akin. Engagement party, Luyan? Bakit ngayon mo lang sinabi sa Kinto? Kung gusto mo silang tapusin sa isang suntok lang, dapat bigwasang walang pag-aalinlangan. Saglit lang, babalik din ako. Congrats, Tol. Sigurado ka bang pagbati talaga iyang pakay mo? Sos, lahat yun dati ay hindi pagkakaunawaan lang. Natauhan ako ngayon. Kaya simula ngayon, mag-ayos na tayo, ha? CJ. Bakit di ka umiinom? Eto, Punta lang ko ng banyo. Tsuzitsia, matalino ka. Pero di mo ko mauto. Sadya kong ibinigay sa'yo yung malinis na alak. At gaya ng inaasahan ko, pinili mo yung mayroong lason. Ngayong gabi, maghanda ka ng mapahiya at masira ang pagkatao mo. Tsiatsia, anong nangyayari sa'yo? Guminyo, ikaw. Lumayas ka. Tsiatsia, lasing ka na. Ihatid na kita para makapagpahinga. Gago, lumayo ka sa akin. Hayop ka, sinabing lumayo ka. Nakita niyo ba si Xiaxia? Kanina lang nakita ko pa yun. Ay, aba, saan yun nagpunta? Ayos lang yan. Luyan, gusto kong masaksihan mo mismo si Tsuzitsia na sumiping sa ibang lalaki. Bitawan mo ko. Lumayas ka rito, gago. Tsuzitsia, hindi pa ako pumapayag sa annulment. Ikaw pa rin ang fiance ko. Gumingyu, huwag mong pangarapin na mapunta sa pamilya Lu. Ngayong araw na to, ang kinin na kita. Umalis ka. Mamaya, magmamakaawa ka sa hap ko. Maligayang pagdating. Magandang gabi po, Lola. Ako si Tsukingting, ang ate ni Zixia. Parang may sakit si Zixia, nagpahinga siya.
Doktor na pwedeng tumingin sa kapatid ko. May sakit si Xiaxia. Anong nangyari? Wala kaming alam. Wala talagang ginawa, kundi magwalwal kung saan-saan. Lola, hindi ko sinasadya yun. Parang nakita ko si Natsuzitsia. At guminyo na umakyat sa itaas. Lola, malamang hindi ko nila narinig ng maayos. Bagamat naging magasintahan dati siyang Master Gu at ang kapatid ko, hindi na sila engaged, hindi siya mapapahiya. Sa ganitong okasyon. Wala nga yatang guminyo dito. Teka, tingnan natin siya sa taas. O nakikipagkita sa lalaki. Xiaxia, nandyan ka ba sa loob? Xiaxia, pagbuksan mo kami. Xiaxia, buksan mo nga. Ay, nakalock ang pinto. Hindi naman talaga maganda ang reputasyon ni Miss Tsu. Nag-trending pa nga siya dati sa social media. Hindi na nakakagulat kung anong eskandalo na naman to. Lola, baka naman misunderstanding lang ito. Anong ingay yan? Huwag mong sabihin. Yun na yun. Ako na. Halika, tulungan mo ko. Tsuzitsia, maghanda ka na. Sisirain ko ang pagkatao mo. Ready, napakaswami naman ito. Nakakadiri. Hindi ko na kayang tignan. Paano? Paano nangyari to? Ang taong nandito. Hindi ba dapat si Tsuzitsia yan? Sino ang naghahanap sa kin? Ate, hinahanap mo ba ako? Bakit ka nandito? Dapat. Dapat nasa kama ako. Hinihintay kayong mahuli akong may kasalo. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ngayon, naiintindihan mo na? Hindi ganyan yan. Hayaan mo ko magpaliwanag. Misunderstanding lang lahat ng ito. Ikaw na walang hiya, walang modo na babae. Naglakas loob kang pagtangkaan ang manugang ko. Akala mo ba madali kaming gulangan sa pamilyang Lu? Hindi po yan ang totoo, Lola. Lahat ng to, si Guminyu ang may kagagawan. Si Guminyu ang pumilit sa kin. Anong nangyayari dito? Sino kayo? Mahilig ka sa lalaki, di ba? Eh di patikimin mo rin sila. Para maramdaman nila kung anong pakiramdam ng maghanap ng lalaki. Maganda ang ginawa mo. Ikinararangal kong pagsilbihan ang aking asawa. Ikaw na babae ka. Naglakas loob kang gamitin ako. Eh di, Yang Master Gu, sabihin mo sa lahat. Ano ba talaga ang plano mo sa akin? Ikaw, Wala kang masabi. Sige, ako na lang magsasabi para sa'yo. Nagsabwatan kayo ni Xu King. Dinurog niyo ako, sinisiraan ang pagkababae ko. At pagkatapos, dinala niyo ang mga tao para hulihin ako sa akto. Para tuluyang sirain ang pagkatao ko. Alam naman natin ang ugali ni Su Wanshine. Para protektahan ang pride niya, siguradong itatakwil niya ako. Ang babaeng walang hiya at puro problema lang ang dala. At ikaw naman, ang ampon na walang kaapid-apid na dugong Su. Ikaw ang magmamana ng buong Su Corporation. babae ka. Nagamit mo lang ako. Wala akong... Wala akong. Tinutulungan lang kita. Mga gunggong, kunin niyo ang dalawang yan. Ikulong niyo na sila. Lola, si Tsu King ang nanloko sa akin. Lola, kaawaan niyo po ako. Pagbigyan niyo na ako ngayon lang. Sira ulo kang talaga. Mula ngayon, ang pamilya Lu at ang pamilya Gu, tuluyan ng maghihiwalay ng landas. Kung palalampasin lang natin sila ng ganito, di ba parang ang boring naman? Na, masyadong mababaw. Chuzhitsia, anong balak mo? Binabalaan kita. Parehas na respetado ang pamilya natin. Nakikiusap ako sa'yo, maawa ka na sa akin. Hindi ko na ulitin to. Lahat ng ari-arian ng pamilya Tsu. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Ano bang pinainom mo sa akin? Kung anong ipinainom mo sa akin.
King, ilang beses na kitang binabalaan. Akong Siksuziksya, kakainin ko na lahat, huwag lang akong guguhitan ng palad. O, kamusta? Masaya ka ba ngayon? Okay naman sa akin. Nasira nga lang ang birthday party ni Lola. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito ang kaarawan ni Lola. Taon-taon tayong nagdaraos nito para lang may maipakita sa ibang tao. Lumipas na ang tunay niyang kaarawan. Ang mahalaga sa kanya ay masayang magkakasama ang pamilya. Tama si Lola. Kaya, bilang paggalang kay Lola, pakakasalan mo ba ako? Pag-iisipan ko muna. Siaksya. Nakahanda na ang bahay natin. Huwag mo naman akong paghintayin ng matagal. Wala munang kasiguraduhan. May mabilis bang paraan? Tulad ng shares ng Lu Group o ako? Nan. Depende yan sa galaw mo. May paparating na problema. Gusto mo bang ako ang bahala para sa'yo? Huwag na. Mas gusto ko itong gawin ng sarili kong mga kamay. Tigil. Ano bang ginawa mo sa ate mo? Ano bang ginawa ko? Hindi ba at sinabi na niya sa'yo? Chuzitya, paano ko nagkaroon ng anak? Nakasing sama mo? Tama ka riyan. Hindi mo na sana pinakasalan ang nanay ko at naging bunga ako. Kaya naman, tuwing nakikita mo kami, nababahiran ang konsensya mo. Ano bang pinagsasasabi mo? May mali ba akong sinabi? Sa harapan, kasal kayo ni Mama. Pero sa likod nito, naglalandian kayo ng babaeng yan. Kaya namatay si Mama sa sobrang galit sa'yo. Tumahimik ka. Natatakot ka? Kung ganyan ka pala kadaling matakot, bakit nung mismong araw ng libing ni Mama? Matapang mong ipinasok ang ibang babae sa pamamahay ng mga aksu. Ako ang tatay mo. Nakatatanda mo ako. Ang mga bagay na tungkol sa akin. Hindi mo dapat tinapakialaman yan. Tama, wala akong karapatang makialam sa'yo. At ang tungkol sa akin naman, wala ka rin dapat na pakialaman. Tungkol sa'yo, inapi mo si King. Sinira mo ang pagkatao niya. Dapat yan may mananagot. Ang alam mo lang, sinira ko ang pagkatao niya. Pero alam mo bang, dinurog niya ako sa gamot. Siya itong gumawa ng paraan para sirain ako. Wala akong ginawa. Siya itong gumagawa ng kwento laban sa akin. Alam na ni Dad. Kaya kahit yung buong katotohanan, hindi mo man lang inimbestigahan. At sinabi mo agad na kasalanan ko. Hindi pa ba sapat ang dami ng kasamaan mong ginawa sa mga taon na to? Wala akong pakialam. Kung ako ang may sala sa nangyari. Di ako na nga. Bakit? Palalayasin mo ba ako ngayon? Abat hindi ka pa rin nagsisisi sa mga ginawa mo. Walang pagbabago. Simula noong araw ng libing ni Mama. Dinala mo ang kabit mo sa bahay. Wala nang magbabago. Ikaw, Buti nga sa'yo. Simula ngayon, tapos na ang relasyon natin bilang mag-ama. teka. Bago ka umalis ng pamilya Su, pirmahan mo muna to. Si Lolo ang nagtayo ng Xu Corporation. Gusto mong talikuran ko ang karapatan ko sa mana? Mangarap ka. Sinira mo ang buhay ni King, ang Su Corporation. Ito na lang ang magiging kabayaran sa kanya. Napakabuti mong ama sa anak ng asawa mo, ano? Kung hindi lang dahil sa SAT test, aakalain ko talaga. Siya ang tunay mong anak. Ibang-iba talaga kapag anak ng first love mo. Kahit di mo pirmahan yan, kaya pa rin kitang palayasin sa Su Corporation. Hindi na kita hahayaang apihin pa si King. Gusto mo kong palayasin? Tingnan natin. Kung papayag ang mga shareholder ng kumpanya. Hindi ganoon kalawak ang kapangyarihan mo. Ese, Ipinapahayag ko, simula ngayong araw. Opisyal nang tinatanggal si Tsu Zhixia bilang design director. Simula ngayon, si Tsu Kingping na ang bagong design director. Pakiusap, gabayan ninyo ako sa mga susunod na araw. hindi ako pumapayag. Si Ginoong Xu Shengdong, ang founder ng Xu Corporation. Sa kanyang last will, malinaw na nakasulat ang King Chochu, na ako, si Xu Zixia, ang magmamana ng Xu. Kaya wala siyang karapatang palayasin ako. Pero sa last will ni Lolo, nakasulat din ang King Chachu. Kailangan mong may panganak ang bata bago mo formal na makuha ang mana. Wala ka pang karapatan ngayon. Ito ang resulta ng pregnancy test ko. Ngayon, may karapatan na ako. Impossible, paano ka magkakaanak? Anak ko yan, si Luyan.
May problema ka. Yung Master Lu. Si Xuzixia ang asawa ko, si Luyan. Bilang dowry, ililipat ko ang 10% stocks ng Blue Group sa pangalan niya. At makikipagtulungan ang Su Corporation sa proyektong Clearwater Bay. May tututol pa ba sa pagmamana niya ng kumpanya? Sa mga nakaraang taon, hindi na gaanong kalakas ang kita ng Su. Ngayong may suporta na ng Lu Group, mas gaganda ang takbo ng kumpanya. Sinusuportahan namin si Boss JR Chu. Siaxia, breaking news, breaking news. Trending yang Chepmong 8. Ang headline, isa laban sa apa. Haha, tawang-tawa ako. Yung ex-fianc mo. Asama rin si Guminyo doon. Huwag mong sabihing ikaw may gawa nito. Nilagyan niya ako ng pampatulog sa birthday party ni Old Madam Lu. Ano, okay ka lang ba? Kung naloko ako ng mumurahin niyang pakulo na yun. Eh, di hindi na ako si Xuzixia. Nalugi na ang pamilya Gu. Yung sa ex-fianc mo, yung pamilya ni Guminyo, sila, kahit papaano, hindi naman sila maliit na kumpanya. Pero bakit naman nalugi? May nakaaway kaya sila? Siaxia, nandyan na yung mayaman at gwapong asawa mo. Hindi pa kami kasal. Ngayon na maganda, bakit hindi na lang? Kayo magpakasal ngayon? Asawa ko. Please, gawin mo na akong legal. Kayo ang nagpalugi sa pamilya Gu. Hindi ko gusto si Guminyo kaya pinalugi ko. Minalas pa siya sa akin. Nagsiselos ka ba? Gusto ko siyang patayin. Yang Master Lu, labag sa batas ang pagpatay. Mabuti akong mamamayan. Kailangan ko ng lisensya para gumawa. Tara, magpakasal na tayo. Oras na para umalis. Hoy, anong ginagawa nyo? Sa akin ang bahay na to. At naglakas loob pa kayong sigawan ako. Sir, naghanap na si Ma'am ng pinakamagandang home for the aged para sa inyo. Hindi kayo mapapabayaan doon. Ang walang hiya kong anak. Dinala pa talaga ako sa home for the aged. Papuntahin mo dito si Xuzixia. Sa akin ang bahay na to. Ito yung iniwan ng lolo natin. Si Ma'am ang nagmana ng lahat ng ari-arian. Ngayon, ang bahay na to, nakapangalan na kay Ma'am. Tatay niya ako. Ang palayasin ako. Napakawalang hiya niya. Ang sabi ni Ma'am, hindi labag sa batas ang kawalan ng hiya. Kaya kailangan nyo ng umalis. Ako si Emarestu. Anong karapatan niyo akong palayasin? Kung si Sir Chu dinala na sa home for the aged, bakit mo inaakalang pwedeng manatili ang isang katulad mo? Ma, anong gagawin natin? Hoy, hindi ba siya yung babae sa video? Gravy yun, di ba? Sabi ko sa'yo, talaga? Siaxia, ito ang dowry na inihanda ko para sa'yo. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Kung hindi, sabihin mo lang. Dadagdagan pa ni Lola. Siaxia, kumuha si Mama ng taga-disenyo galing France para sa wedding gown mo. May mga alahas din kaming inihanda. Tingnan mo kung magugustuhan mo. At ito pa, yung plano ng bahay niyong mag-asawa. Tingnan mo rin. Siguro nga iba talaga siya kay Xuanshan. Luyan, gustong gusto ko ang pamilya mo. Ako? Sakto lang.